Mabilis na chikan tayo para updated sa showbiz happenings. Dream come true para kay Gazini Ganados ang maging part ng New York Fashion Week. Rumampa si Gazini para sa isang proudly Pinoy maid couture. Very honored nga raw ang Sparkle Beauty Queen dahil sa chance na ipakita worldwide ang talentong Pinoy. Kakaiba ang Valentine's Day ni Christopher Martin last weekend sa kanyang pagsabak sa duathlon sa Cavite. First place si Christopher sa kanyang age category. Very thankful din siya sa kanyang supportive wife. Napuna na ang 4 na slot sa Ultimate 8 ng PBB Celebrity Collab Edition 2.0. Bukod kina Caprice at Lela, pasok na rin sina Ashley at Crystal. Sino-sinong housemates pa kaya ang dadagdag sa listahan? This February 28 na ang nalalapit na big night. Nilinaw ng Department of the Interior and Local Government na hindi sila kundi ang Department of Foreign Affairs o DFA ang namamahala sa pagpapauwi kay dating Congressman Zaldico. Katwiran ni Interior Secretary John Vic Remulla, ang pagpapauwi kay Ko ay nakadepende sa mga diplomatikong hakbang na gagawin ng DFA. Inalmahan naman ito ng DFA. Anila, ang pag-aresto at pagpapauwi kay Ko ay nangangailangan ng koordinasyon ng law enforcement at judicial processes, partikular ang pakikipag-ugnayan sa Interpol. Taliwas umano yan sa pagtingin ni Remulla na ang DFA lamang ang may responsibilidad para sa pagpapauwi kay Ko. Iginit ng DFA na sumusunod sila sa rule of law at sa pagtiyak na mapapauwi sa Pilipinas sa mga Pilipinong may kaso. Handa naman daw ang DFA na magbigay ng diplomatic assistance basta't alinsunod ito sa kanilang mandato at protocols. Kyonghi Watchay, mga kapuso. Ako po ang inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. Ngayong Chinese New Year, tunghayan natin ang isang makulay at makasaysayang tradisyon ng mga Chino na sinabubuhay sa puso ng pinakamatandang Chinatown sa mundo, ang Binondo. Ito ang Chinese opera na Cao-Ca. Ang nagbibigay kulay sa tuwing pinagdiriwang ang Chinese New Year dito sa Binondo. Hindi lamang ang mga nagagandang palamuti sa kalsada at may ingay na layon at dragon dance performance. Pati na mga pagtatanghal na ito. Ito ang traditional na Hokkien-style Chinese opera na matagal ng bahagi ng kultura ng mga Filipino-Chinese dito sa Binondo, ang Cao-Ca. Isa sa mga nahumaling sa pagtatanghal na ito, ang heritage advocate at content creator na si Jan. These are considered intangible asset ng Chinese community. Very important kasi nandun yung identity namin, nandun yung story namin. Pero ang Cao-Ca, daing tradisyon na raw dito sa Pilipinas. Pakaunti na lang daw kasi ng pakaunti ang nagkaka-interes dito. Gayunman may ilang pa rin nagsusulong para mapanatiling buhay ang sining na ito. Kabilang sa mga ito Filipino-Chinese na si Teresita Lim o Auntie Bihua, isang second-generation Cao-Ca performer at tumayong leader ng Hokkien Chinese Opera Group. Siya yung nag-recruit, nagtuturo. Yung mga costume nila, si Ate Biwa rin yung nagpo-produce. At ang kakaiba raw sa grupo ni Auntie Bihua, ang mga miyembro nito, mga Pinoy. Yung nagpo-perform, mga Filipino, gano'ng kahirap yun. Tuturuan mo. Pero nakakalungkot na balita, ang grupo ni Auntie Bihua hindi raw makakapagtanghal sa taong ito. Wala na raw kasi siya ngayon sa Binondo. Dito sa bayan ng Santa Maria sa Bulacan siya nahanap ng aming team. Grade 4 pa lang daw siya noon nung unang magtanghal ng Cao-Ca. Yung teacher namin, galing siya China. After 7 years, umuwi na yung nag-founder. Iniwan sa akin, 1979. Dapat nga mag-abroad ako, hindi matuloy-tuloy kasi nga may nakaatang sa akin. Hinawakan ko na hanggang ngayon, 98 yata. Yung naisipan ko na mag-recruit. Nag-recruit ako, all Filipino na. Ang hirap yun kasi magsusulat ka ng script tapos ituturo mo sa kanila. Ta-translate mo na ano yung ibig sabihin nun. Tapos emotion. Kung iyak, tawa, masaya o malandi. Nauso nun yung mga cellphone. Ire-record ko doon para pag-practicean nila sa bahay. Yung nag-pandemic, wala na. Kanya-kanya na. Humina. Pero dahil sa kondisyon ni Auntie Bihua ngayon, hirap na siya magtanghal. Gayunman, nais pa rin daw niyang maituro at maipasa sa bagong henerasyon ang sining na tinaguyod niya sa napakahabang panahon. Hanggang ngayon nagtuturo pa rin kayo? Kung meron, kung kaya. Maybe. Natanghal ng mga Cao-Ca performers? Ang Cao-Ca
ay isang klase ng Chinese opera na may tutulad sa sarsuela. Katulad ng sa ating mga Pinoy. Kumpletos recados ito. Ang mga performer kasi kumakanta, umaarte at sumasayaw din. Ang mga kwento na kanilang tinatanghal, karaniwang hango sa lumang alamat, kasaysayan o klasikong panitikang Chino. Ang karaniwang tema ng mga kwentong ito ay katapangan, katapatan, katarungan, pag-ibig at sakripisyo at kabayanihan. Samantala, para malaman ng trivia sa likod ng viral na balita, i-post o i-comment lang, #Kuya Kim, ano na? Laging tandaan, kimportante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo, 24 oras. Umabot sa 10 raid ang ikinasa para mahanap si Atong Ang nung nakaraang linggo pero bigo pa rin siyang matunton. Kung raid kami last week negative lahat ng sites sa pinuntahan namin. Pero tuloy-tuloy ito. Mahanap namin yan. Tingin namin dito pa rin. Ayon kay DILG Secretary John Vic Remulla, hindi pa rin nila natutunton si Ang sa kabila ng 10 raid na ginawa ng nagdaang linggo. Gayunman, naniniwala siyang nasa bansa pa rin si Ang. Nauna nang binanggit ng state witness na si Don Patidongan na posibleng nasa Cambodia si Ang, pero pinabulaanan na yan ng Ministry of Foreign Affairs and International Cooperation ng Cambodia. Nakataas na sa 20 milyong piso ang patong sa ulo ni Ang na pinaaresto kasunod ng patong-patong na kasong may kaugnayan sa missing Sabongeros. Itinanggi na noon ng kampo ni Ang mga aligasyon laban sa kanya. Patay ang 62 taong gulang na lalaki na natrap sa nasusunog na bahay sa Baysa sa Quezon City. Batay sa ulat ng Super Radio DZWB, natutulog ang biktima sa 3 palapag na bahay ng sumiklab ang apoy alas 5 ng umaga. Nadala pa siya sa ospital pero namatay din dahil sa mga sugat na tinamo. Umabot sa unang alarma ang sunog at naapula matapos ang 1 oras. Patuloy ang investigasyon para malaman ang sanhi ng insidente. Patay sa pananambang ang pamangkin ng alkalde ng Sharif Aguac, Maguindanao del Sur. Sa inisyal na investigasyon ng pulisya, binabaybay niya at ng kanyang mga kasama ang National Highway ng Sitio Panang nang bigla silang barilin nang hindi pa tukoy na salarin. Nakasakay ang mga suspect sa isang minivan na walang plaka. Nabaril din ang 2 niyang kasama. Dinala sila sa pinakamalapit na ospital pero kalaunay nasawi ang pamangkin ng alkalde. Patuloy pa ang investigasyon at nagsasagawa na ng hot pursuit operation ang mga otoridad. Sa tila libro na bisto ang mahigit 40 milyong pisong halaga ng shabu na dala ng isang pasahero sa NAIA Terminal 3. Improvised na librong gawa sa kahoy ang pinagsidla ng iligal na droga. Agad inaresto ang pasahero at dinala sa PIDEA para sa investigasyon. Makaharap siya sa asunto. Tuloy ang magdamagan at maghapong pagsalubong sa Chinese New Year. Sa oldest Chinatown sa mundo, ang Binondo sa Maynila. Nakatutok doon live si Maris Umali. O Maris, kamusta ang pagsalubong dyan sa Year of the Fire Horse? Mel, Gong Si Fat Shai, ibig sabihin, wishing you wealth, good fortune, prosperity, and success ngayong pagpasok ng bagong taon, ang Year of the Fire Horse. Dumagundong ang buong Ongpin Street sa tugtog ng mga tambol habang sunod-sunod ang buga ng apoy ng mga nagpa-fire dance. Buhay na buhay din ang kalsada sa iba't ibang pakulo ng mga street performer at mascots. Piyesta hindi lang sa paningin kundi pati sa pandinig ang maya't-mayaring pagtatanghal ng mga lion at dragon dance na umiikot sa iba't ibang establishmento para maghatid daw ng swerte sa mga negosyo. Ang mga bata may sarili ring bersyon ng lion dance na gawa naman sa karton. Sari-saring atraksyon nga ang sasalubong kaya naman enjoy na enjoy ang mga dumagsa rito sa oldest Chinatown in the world, ang Binondo. 新年快乐，满脸大吉，恭喜发财！ Gaya ng foreigner na ito na galing pa raw ng Missouri, USA at first time makabisita sa Pilipinas. I better not miss this. This is a once-in-a-lifetime opportunity. A little overwhelmed, but it's crazy. I love this.
Ang OFW na si Jeffrey, itinaon daw talagang magbalik bayan ngayong Chinese New Year. Although nagsiselebrate po sila sa Vietnam ng week-long celebration for the Chinese New Year, iba pa rin po yung experience dito sa Philippines. Kasi po kasama yung family, kasama yung mga friends ko po. May mga nag-alay rin ng insenso at namili ng mga charms at pampaswerte. Para sa good health. Sabi ng mga eksperto sa Feng Shui, ngayong Year of the Fire Horse, may ilang swerteng charms na pwedeng dalhin kahit saan pumunta. The horse kasi, it's kontra sa Tai Sui. And means also protection. So it looks like this, yung Tai Sui. People keep it on the wallet, sa phone case, kapag clear yung case, because they believe that it will bring them luck and more wealth, more prosperity. Siyempre, magsisipag ka rin. Hindi lang dala sa swerte. Siyempre, kailangan rin natin maghirap, di ba? At magdasal rin. Food crawl naman ang trip ng marami. Marami rin ang di pinalagpas na bumili ng mga tikoy at hopya kahit pumila pa ng pagkahaba-haba. Bakit nga ba nananatiling patok ang mga tikoy? Dahil unang-una yung pagiging bilog, hugis pera siya, no? Tapos wala siyang kanto. It means walang problema, di ba? Pangalawa, yung pagiging matamis niya. So it signifies yung sweetness nyo to each other in a sweeter life ahead. Pangatlo naman yung pagiging malagkit. Ito yung pagdikit ng swerte, tsaka yung close family ties. 2:00 naman ng hapon ng umarangkada ang Grand Thanksgiving Parade. Kasama ni Manila Mayor Isko Moreno sa float si Chinese Ambassador to the Philippines, Jing Quan, na namigay ng ampaw, tikoy at mga candy. Sari-saring makukulay na float ng iba't ibang Chinese organization ang lumahok. Mel, kahit gabi na, wala pa rin patid ang pagdating naman namamasyal dito sa Binondo. Katunayan, makikita mo talagang siksikan pa rin dito sa Ongpin Street. Lahat ay sinasamantala ang selebrasyon para makatanggap ng positive energy at good vibes. Pero lahat naman ng pampaswerte ay magiging epektibo lamang kung sasamahan ng sipag, tiyaga at pagdarasal. Mula dito sa Binondo, bumabati kami ng Sinyen Kuala! Happy New Year! Pengin tikoy ha. Maraming salamat sa iyo, Maris Umali. Umabot na sa 5 ang mga Pilipinong prisoner of war sa Ukraine na nakikipaglaban para sa Russian forces. Ayon yan sa Department of Foreign Affairs. Nakatutok si Dano Tingkungo. Bukod kina Raymond Gumangan, 4 na iba pang Pinoy ang prisoner of war sa Ukraine ayon sa Department of Foreign Affairs. Kaya 5 request for assistance na ang hawak ng kagawaran kaugnay nila. Pero tumanggi muna ang DFA na magbigay ng detalye tungkol sa mga hiling na ito at kung sino ang iba pang prisoner of war at paano sila napunta sa ganoong trabaho. In addition to that, meron po nga yung case ni Mr. Raymond Gumangan na kumpirmado na prisoner of war sa Ukraine. At recently, kumpirmado din po na may isang Pilipino na namatay. Nakausap na po ng DFA ang kanilang pamilya but we will not be able to share details at the request of the family. We cannot really share the details, but iba-iba po yung naririnig natin. Ang sinasabi na lang po kasi namin is that mag-iingat po sa mga overseas employment offers. Nauna nang nanawagan sa Senate Committee on Foreign Relations Chairperson Senator Erwin Tulfo na mapalaya si Gumangan. Pero ayon sa DFA, komplikado ang prosesong ito dahil hindi naman kalahok ang Pilipinas sa giyera ng Russia at Ukraine. Any release or repatriation of a prisoner of war is subject to agreements between parties to the conflict. Gayunpaman, we are exploring all avenues to assist him. Inilapit na ng DFA ang sitwasyon ni Gumangan sa mga otoridad ng Ukraine at ng Russia. Naunang binanggit sa isang Facebook page ng Ukrainian government na nirecruit si Gumangan mula Alcala, Pangasinan ng mga Rusong nag-aalok ng high-paying job sa Russia. Pero kalauna napabilang siya sa puwersa ng Russia bago nahuli ng Ukrainian forces. Again, kailangan po, we are very careful about online employment offers. Ang legal po, sa Ukraine, meron po tayong deployment ban. Sa Russia po, walang deployment ban. Nakipagpulong naman si Tulfo kay Ukrainian Ambassador to the Philippines, Yulia Fediv. Tutulong umano ang ambassador na payagang makausap ni Gumangan ang pamilya dito sa Pilipinas. Pero kung pagpapalaya kay Gumangan ang usapan, wala umanong kasunduan sa pagitan ng Ukraine at Pilipinas na makatutulong sa mga ganitong kaso. Kaya tutulong umano si Tulfo sa pakikipag-ugnayan sa DFA at Department of Migrant Workers para makabuo ng kasunduang tutugon sa mga Pilipinong nasa conflict zone tulad ng kay Gumangan. Binanggit naman ng Ukrainian Ambassador na ongoing ang paghahanda ng isang joint labor agreement sa pagitan ng Ukraine at Pilipinas.
Para sa GMA Integrated News, danating kung nakatutok 24 oras. Isa pang bangkay ang na-recover mula sa lumubog na MV Tricia Kirsten 3 sa Basilan. Ayon sa Philippine Coast Guard, naipit ang bangkay sa debris ng tindahan sa loob ng barko. Sa kabuuan, 15 na ang naiangat at pinalutang na mga labi mula sa loob ng lumubog na barko. Karamihan daw ay na-recover sa economy accommodation. Patuloy ang pagsisid ng technical divers ng PCG para hanapin ang 21 pang nawawala. Sa kabuuan, umabot na sa 58 ang kumpirmadong nasawi sa paglubog ng barko. Hinold up na nga, sinaksak pa sa leeg ang isang lalaki sa Antipolo City. Ang suspect at ang biktima magkakakilala pala. Nakatutok si EJ Gomez. Exclusive. Yan, ito yung suspect ng pang-hold up at pananaksak. At ito, talagang umakit pa sa bubong. Sa bubong ng kanilang bahay, natagpuan at nahuli ng mga otoridad ang lalaking itinuturong sospek sa insidente ng pang-hold up at pagnanakaw sa Barangay San Isidro, Antipolo City. Pinagtulungang ibaba ng mga tanod ang nakaposas na 29 anyos na sospek matapos makipaghabulan sa kanila. Yan ang may paa mo. Yan ang may paa mo. Yan meron. Tapos alangan nyo. Ayon sa kapitana ng barangay, umaga nitong linggo nangyari ang pang-hold up sa 34 anyos na lalaking biktima na nasaksak pa sa leeg matapos siyang nakawan ng sospek. Naglalakad lang po ng mga umaga po. Hindi ko alam po sa nagmumula yung galit niya. Kaya po bigla niya lang po ako sinaksak mga oras na yun. Nagbabataan niya na lang po ako tapos gusto niya akong patayin. Tapos yung gamit ko po nalaglag, kaya kinuha niya rin po. Cellphone po. Personal na kilala po ng biktima yung suspect po. Tapos po, yun po, nung siya po ay inabangan, tinutukan, actually nasaksak po sa lieg, nai-report po niya agad dito sa, nakuha po yung cellphone, nai-report po agad dito sa barangay at agresibo po ang ating mga tanod. Talagang hindi po talaga nila tinantanan hanggat hindi po nila mahuli. Hindi na na-recover ng mga otoridad ang umano'y ninakaw na cellphone at ginamit na patalim. Aminado ang sospek na si alias Baloloy sa pananaksak sa biktimang madalas aniyang makituloy sa kanilang bahay. Ilang beses na rin daw siyang naging kliyente ng biktima na isang tattoo artist. May mga pagkakataon na sa bahay niya raw mismo siya nagpapatato sa biktima. Nagawa raw niya ang pananaksak dahil sa umunoy pang-aabuso at galit niya sa biktima. Pero itinanggi niya ang paratang na pagnanakaw. Napuno na po kasi ako eh. Nag-away po kami noon. Tapos lagi kasi ako kinukuha na ng gamit sa bahay. Kaya ginanong ko, sinaksak ko po sa leg. Tulad ng mga power bank, mga damit. Wala na ako ilaw, kukuhanan pa ako. Tapos cellphone ko, kinuha rin. Sa records ng pulisya, dati nang naaresto ang suspect dahil sa mga insidente ng akyat bahay, pagnanakaw at pang-hold up sa Antipolo City. Sa custodial facility ng Antipolo Component City Police Station nakadetain ang suspect na nahaharap sa reklamong robbery. Para sa GMA Integrated News, EJ Gomez, nakatutok 24 oras. Nagbabala ang Chinese Embassy sa posibleng epekto sa bilang ng mga trabaho kung mapinsala umano ang relasyon ng Pilipinas sa China. Sa gitna ng world war nito at ilang opisyal, kinilala naman ang 16 na opisyal ng Munisipalidad ng Kalayaan na nagdeklara sa Chinese ambassador na persona non grata. Nakatutok si Rafi Tima. Parangal ang iginawad ng Grupong Akbayan at Atinto Coalition sa tinaguriang Kalayaan 16. Sila ang 16 na opisyal ng Munisipalidad ng Kalayaan na pinagbawalang tumuntong sa China, kabilang ang Hong Kong at Macau. Matapos nilang ideklarang persona non grata si Chinese Ambassador to the Philippines, Jing Quan. Ito pong pagtindig ng ating pong mga kababayan mula po sa Kalayaan, munisipyo ng Kalayaan ay pagpapakita na bilang mga ordinaryong mamamayan, mayroon tayong kapangyarihan to stand up to bullies. Ang Vice Mayor ng Kalayaan na tumanggap sa parangal, umaasang sa halip na maghati, mapag-isa sana ng West Philippine Sea issue ang mga Pilipino. Ang parangal po na ito, higit po sa 16, sa 16, ay parangal po para po sa atin pong bayan, sa atin pong mga magigiting na mamamayan. Walang ibang pwede makapagkaisa sa bawat Pilipino kundi ang West Philippine Sea, ang munisipyo ng Kalayaan, ang Kalayaan Island Group, at ang ating mga magigiting na mamamayan.
Sa susunod na civilian mission ng atin ito sa Kalayaan, isa raw sa kanilang isusulong ang pagsuporta sa lokal na pamahalaan ng Kalayaan Municipality. Sa gitna naman ng patuloy na pakikipagsagutan sa mga senador at iba pang opisyal ng Pilipinas, tila nagbabala ang embahada ng China. Sabi ni Chinese Embassy spokesperson Ji Lingpeng, anuman daw pinsala sa diplomatic relations ng Pilipinas at China, maaari daw magdulot ng pagkawala ng milyong-milyong trabaho ng mga Pilipino. Handa raw ba ang mga senador na bayaran ng mga mawawalan ng trabaho? Ang pahayag na ito pinalaga ng Department of Foreign Affairs. Tila daw kasi nagagamit ang economic cooperation ng dalawang bansa para maging leverage o ganti sa issue. Ito'y kahit ayon sa Stratbase, walang basihan ang pahayag ng China dahil limitado nila ang kontribusyon ng China sa investment inflow sa bansa. 3.76% o mahigit 10 billion pesos lang daw ang investment pledge ng China kumpara sa 272 billion pesos na investment pledge na natanggap ng Pilipinas noong nakaraang taon. Sa isang bagong pahayag, sinabi ng tagapagsalita ng Chinese Embassy na tinututulan ng nila ang pamabastos nila laban sa kanilang bansa sabay giit na tumulong sana ang DFA para rendahan ang ilang individual sa bansa laban sa pagsasalita ng masama kontra China. Ilang linggo nang tinutuligsa ng Chinese Embassy si Coast Guard spokesperson Commodore J. Tariela dahil sa anilay pamabastos nito kay Chinese President Xi Jinping matapos itong gamitin ng isang karikature ng Chinese leader. Tugon ni Tariela sa patuloy na pagtuligsa sa kanya ng Chinese Embassy. That means probably I'm effective, right? Because they are zeroing on me being silenced, I guess. Ayon kay Commodore Tariela, susuporta nila ang bagong civilian-led initiative ng atin ito coalition. Paniwala ng tagapagsalita ng Coast Guard, isa sa kinakatakot ng China ang pagdami ng mga civilian-led initiative para patuloy na pag-usapan ang West Philippine issue. Para sa GMA Integrated News, Rafi Tima Nakatutok, 24 oras. Hinimok ng Office of the Solicitor General ang Korte Suprema na ibasura ang petition for writ of habeas corpus na inihain ng magkapatid na Duterte para mapalaya sa International Criminal Court ang kanilang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon sa OSG, hindi raw maaaring mag-issue nito ang Korte dahil nasa labas ng bansa ang dating Pangulo. Hindi raw ito maaaring ipatupad sa labas ng bansa. Dinedepensahan na rin daw ni Duterte ang kanyang sarili sa International Criminal Court. Patunay daw na ang mga legal remedies para sa kanya ay nasa International Court at hindi sa mga korte ng Pilipinas. Pinababasura rin ng OSG ang manifestation ni Senador Ronaldo Bato de la Rosa na nakahain din sa Korte Suprema para pigilan ang posibilidad ng pag-aresto sa kanya. Wala raw na ipakita si de la Rosa na patunay na may warrant of arrest ng ICC laban sa kanya at wala ring indikasyon ng nakaambang pag-aksyon dito ng gobyerno. Kaya wala raw nalalabag na due process. Bukod yan, ang sinasabi raw ni de la Rosa na umano'y warrant of arrest laban sa kanya ay dapat ihain sa hiwalay na petisyon dahil sakot dito ang mga hiwalay na karapatan at issue. Happy Chinese New Year mga kapuso! Kasama ang ilang Chinoy ang Sparkle Stars sa mga nag-welcome ng Year of the Fire Horse with their family, friends, and loved ones. Makichika kay Nelson Canal. As we welcome the Lunar Year, kanya-kanyang celebrate ang ilang Sparkle and Chinoy celebrities ng Chinese New Year. Year of the Fire Horse is here kaya channeling her Fire Horse energy si Cassie Legaspi sa video na kinunan sa Chinese Garden at Chinatown. Iplinext naman ni Tim Yap ang kanyang cute fur babies na nako-costume. Ilang parties din ang dinaluhan ni Tim kagabi. At may video din with Golden Horse bilang pag-welcome sa Year of the Fire Horse. Shining and definitely sparkling si Kapuso host Janina Chan, wearing her bejeweled black and white gown nang mag-host siya ng Mr. and Miss Chinatown Coronation Night kamakailan. Wishing everyone an abundant Lunar New Year and manifesting prosperity and success for everyone, si Michelle D. Cast members naman ng The Secrets of Hotel 88 ang kasama ni Dustin Yu nang mag-celebrate ng Chinese New Year. Business partners naman ang kasama ni Sparkle Hunk Kim Son Tan. Ang Sparkle artist at reigning Mr. and Miss Chinatown Philippines na sina Tyron Tan at Isa Uy nakiisa sa Chinese New Year Float Parade mula Manila Post Office hanggang Binondo. Kasama sa greetings, inimbitahan naman ng Never Say Die duo nina David Licauco at Jillian Ward ang mga kapuso na manood ng kanilang action series. Sa pagtatapos ng selebrasyon, sikapin nating mahanap ang tunay na swerte sa mga simpleng regalo ng buhay.
at mga taong pinili nating makasama sa pagharap sa pagsisimula ng panibagong taon. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings.